Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Pero dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Magpapahinga ka muna o magtatrabaho ka na. Magtatrabaho na ako, inang. Hindi ka ba magpapahinga muna? Inang, alam niyo naman ho na atat na kung umalis sa poder ni Ma'am Sungit eh. Magtatrabaho ka na. Hindi ka pa nakahanap ng trabaho. Siya nga naman, iho. Mag-apply ka muna ng trabaho para magkaroon ka ng trabaho. Inang, bago pa man dumating ang final exam namin, ay may trabaho na ako. Ano? Oo, inirekomenda ako ng isa kong kaklase sa presinto. At graduation ko lamang ang hinihintay para ako'y makapagsimula na. Inirekomenda ka ng kaklase mo sa presinto? Ibig mong sabihin ay pulis na ang kaibigan mo? Hindi siya ang pulis, kundi ang kanyang papa ang pulis. Ha? Hepe ng pulis ang kanyang ama. At nangako siya sa akin na irerekomenda ako bago pa mag-final exam. At sinabi na ng kanyang ama na papuntahin lamang ako sa presinto pagkatapos ng graduation ko. Oh, bakit Nathan? Si Ma'am Sungit. Si Ma'am Sofia nga. Baka bibig mo ang Brando na yon. Mukhang tiwalang-tiwala ka sa kanya. Ate, diskarte ko to. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi naman kita pinapakialaman. Gusto lamang kitang paalalahanan. Baka nakakalimutan mong pera ko ang pinupuhunan mo. Nasa mabuting kamay ang pera mo, ate. Nakikita mo naman dahil hawak mo ang bank account ng negosyo.
Kang hepera ay buo ang tiwala ko sa iyo. Pero sa mga tauhan mo, alanganin ako. Tulad yang si Brando, abay bagong kakilala mo lamang. Sa dinami-dami ng mga tauhan mo, pwede mong pagkatiwalaan ang baguhan pang yon. At balita ko ay, gumastos ka raw. Ate, kilala mo ko. Hindi ako basta-basta tumataya sa isang sugal nang hindi ko nakikita ang aking paralo. At anong ibig mong sabihin? Yamado ako kay Brando. Maniwala ka sa akin. Ano bang lamang ng Brando na yan sa iba mong tauhan, ha? Anak si Brando ng isang kilalang hepe ng pulisya. Anak ng hepe ng pulis, ang Brando na pinagkakatiwalaan mo? Oo, ate. Kaya yamado ang negosyo natin dahil malakas ang kapit natin sa departamento ng pulisya. Inang, si Ma'am Sungit papalapit sa atin. Bakit siya naririto? Anong ginagawa niya dito? Siya nga ho naman, Inang Syon. Bakit nandito si Ma'am Sofia? Naririto na pala si Ma'am Sofia. Tawagin mo ang isang waiter para alisin mga platong pinagkainan natin para hindi naman nakakaya kay Ma'am. Inang, Dito lamang kayo ha at lalapitan ko na siya. bakit ganun? Bakit parang masaya pa yata si Inang na nakakita kay Ma'am Sungit? Oo nga eh. Hindi siya nabigla nang makita si Ma'am Sofia. Alam kaya ni Inang na pupunta dito si Ma'am Sungit? Alam kaya nila? Lemano ka mo tayo dahil may tauhan ka na ang ama hepe ng pulisya. Oo, ate. Wala tayong takot na may huhuli sa ating mga pulis. Hindi kaya ang Brando pang yan ang magpapahamak ng negosyo? At bakit mo naman nasabihan, ate? Siyempre, dahil ang tauhan mong yan mismo ang magsusumbong sa kanya na sinasabi mong hepe ng pulisya. Ate, dapat nga ay matuwa ka dahil tauhan ko na ngayon si Brando. May dapat ba akong ikatuwa sa bago mong tauhan? Kayong sinasabi mong hepe ng pulisya ang kanyang ama? Ate, sa maniwala ka sa hindi, anak ni Cardo si Brando. Anak ni Cardo. Sinong Cardo ang tinutukoy mo? Sino pa? Di si Ricardo Montelibano. Ano? Mabel, ano ba naman si Inang? Inimbitahan pa yata si Ma'am Sungit. Alam naman. Huwag ka maingay. Papalapit na dito sa atin. Oh, kumusta na? Nakakain na ba kayo? Oo po, ma'am. Kumain na rin po kayo. Maupo po kayo. Hoy, Nathan, anyayahan mo naman si ma'am. Ma'am, maupo kayo. Mukhang ang sasarap lahat ng pagkain. Oo nga po, ma'am eh. Kumain na po kayo, ma'am. Teka. Ito lang ba? Ang dessert, wala pa yata. Eto ma'am, oh, may leche plan, fruit salad, paborito ni Nathan. Tama na ba lahat? Ang mga ito para sa inyo. Naku ma'am, sobrang-sobra na po ito sa amin.
Teka. Ah, Ipapabalot na po namin ang iba, ma'am. Ipapabalot mo. Ayaw mo yata akong pakainin at ipapabalot mo na. Hindi naman po sa ganon. Nag-order pa po kasi ako ng iba pa. Kaya marami po tayong pagkain sa lamesa. Tungat paparating na po yung iba. O ano pang ginagawa ninyo? Kumuha kayo ulit ng pinggan ninyo para masaluhan ninyo akong kumain. Nasisiguro mo ba ang anak ni Ricardo Montelebano ang brando na tauhang sinasabi mo? Oo naman. Ako pa. Paano mo na siguro ang anak ni Ricardo Montelebano ang brando na sinasabi mo, Abel? Bago ko siya ginawang kanang kamay ko, ay kinuhanan ko muna siya ng mga importanteng papeles na magpapatunay ng tunay niyang pagkakakilanlan. At yun nga, anak nga siya ni Ricardo Montelebano. Sa lahat ng magagandang ginawa mo sa akin, ito ang pinakamagandang nagawa mo para sa akin. Nabusog ba kayong lahat, ha, Yaya Sean? Opo, ma'am. Busog na busog po ako. Ikaw, Mabel, nabusog ka ba? Naku, ma'am. Sobra-sobra po. Wala na nga hong paglalagyan ng pagkain sa tiyan ko eh. At kung may paglalagyan pa ako, kakain pa ako. Dahil ang sasarap na mapagkain in order ni Inang Sean. Nakakain lamang mamsugi na ito. Biglang gumandang aura kahit na makikita ko. Si Nathan, bakit ang tahi-tahimik yata? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Mapapansin na naman ako nito. Huy, magsalita ka naman. Gutom pa yata ang ating celebrant at hindi nagsasalita. Nathan, ano ka ba? Kinakausap ka ni ma'am. Ho? May sinasabi si ma'am. Magsalita ka naman dyan. Tahimik lamang yan, pero ang totoo ay labis-labis na nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa inyo ay natapos niya ang kolehiyo. Gusto kong marinig mismo kay Nathan ang sinasabi mong pagpapasalamat sa akin. Huy, magsalita ka na ha. Kinakausap ka ni ma'am. Magpasalamat ka raw. Ma'am Sophia, marami pong salamat sa tulong ninyo sa akin. Siya nga naman, Nathan. Nang dahil kay ma'am ay natapos ang iyong pag-aaral. Siya nga pala, Yaya. Yun palang sinasabi ko sa'yo. Nagawa mo na ba? Sinasabi niyo na ano po? Ay, naku, Yaya. Nagiging ulyanin ka na yata talaga. Nitong mga nakarang araw lagi ka na lamang may nakakalimutan. Pasensya na kayo, ma'am. Ganito na yata talaga ang tumatanda Nagiging makakalimutin. Ang mga sobrang pagkain, ibigay nyo na kaagad sa mga kasamahan ninyo. Ipainit nila kung gusto nilang ipainit.
At Yaya, yung sinabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Opo, ma'am. O kayong dalawa, ano pang ginagawa ninyong dalawa? Bumaba na kayo dyan. Hoy, nandito na tayo. Bumaba na tayo. Hindi ko namalayan. Narito na pala tayo sa bahay. Ikaw kasi, nag-iintriga ka. Ano ba? Bumaba na kayo dyan at dalhin nyo na itong mga pagkain para sa mga kasamahan ninyo. Bakit ganun? Bakit kaya nakikain sa amin si Ma'am Sophia? At parang at home na at home siya. Hoy, Nathan! Mabel, ikaw pala. Narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap dahil tinatanong ka ng inang mo. Bakit naman niya ako hahanapin? Magkakasama naman tayong umuwi dito sa bahay. Hinahanap ka kasi ni na Aling Biring at Osang na labandera para batiin sana. Kaso wala ka nga. Para namang hindi na nila ako makikita. Mayroon pa namang bukas Mayroon pa nga bukas, pero syempre, iba rin yung ngayon. Kasi ngayon nga ang graduation mo. Kaya may pagkain silang kinakain dahil nga handa mo yon sa pagtatapos mo ng kolehiyo. Alam mo, Mabel, yan nga rin ako naiintriga sa pagkain kinain natin. Hay nako, yung kilos ni Ma'am Sophia ang tinutukoy mo na naman ano? Oo, ang tagal-tagal ko na sa bahay na ito. Sa bahay na nga ito ako nagkaisip Kaya matagal ko nang kilala si Ma'am Sophia. At kanina ko lang talaga siya nakita na nakikain sa mga tauhan niya. Sa atin ang ibig kong sabihin. Sigurado ka na kanina lang? Oo, wala akong maalala na nakikain siyang kasama tayo. Ops, baka nakakalimutan mo. Hindi ba minsan na rin siyang nakikain sa tauhan niya noon? Kailan? Sa'yo, hindi ba? Solo nga kayong dalawa noon hindi ba? Oh, nakalimutan mo na ba? High school ka pa lang noon. Noong na-amnesia siya? Oo! Yun na nga Kaya lamang siya bumait dahil na-amnesia siya. Pero biro. Bakit nga siya nakikain sa atin? Parang ganadong-ganado siyang kumain Sarap na sarap siya sa pagkain. Ang tamang tanong ay kung ang inang mo lang ba talaga ang nagbayad sa pagkain o hindi. Ha? Oh, ano ba namang cellphone na ito? Nagriring kahit gabing-gabi na. Sino nga ito? Bagong numero. Hindi ko nga sasagutin. Baka kung sino lamang yan. Di tumigil din. Aha, nagriring na naman. Parehong numero. Si Mabel kaya? Gising pa rin kaya siya? Teka nga, si Yaya na lamang ang tatawagan ko. Alam ko gising pa siya. Na ganitong oras. Matawagan ka. Yaya! Ma'am! Halika nga saglit dito sa kwarto ko. Sagutin mo itong tumatawag sa cellphone ko. Gabi-gabi na. Tinatawagan ako. Hindi ko kilalang numero. Halika dito at ikaw ang sumagot. Opo, ma'am. Oh, hindi ba?
Ang tamang tanong ay kung sino ba talaga ang nagbayad ng mga kinain natin sa restaurant. Yun nga rin ang tinatanong ko sa isip ko eh. Tsaka si Ma'am Sungit, napansin mo bang kilos? Agad siyang naupo at kumain. Hindi man lang nagdalawang isip kung kakain o hindi. Gayong ako ang celebrant na lagi niyang pinapagalitan. Hindi na nahiya. Huy, ano ka ba? Inimbita na natin siyang kumain na. Taong ito, oo. Kung magsalita parang patay gutom si Ma'am Sophia. Gutom nga yung tao. Tsaka, bakit pa siya mahiya sa atin? Mga tauhan lang yata tayo. Pera na rin niya yun. Pera nga lang ni inang mo ang pinambayad sa restaurant. Sa kanya naman galing ang perang yun. Bakit siya mahihiya? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Siyempre, ako ang celebrant. Alam nating dalawa na pera yun ni Inang. Pero hindi naman alam ni Ma'am Sophia kung sino ang nagbayad nun eh. Ako tong celebrant. Hindi niya naisip na pwedeng akong gumastos ng mga pagkain yun. Teka nga muna. Masama ba ang loob mo at napakain mo si Ma'am Sophia, ha? Hindi masamang loob ko. Nagtataka lamang ako sa mga kinikilos niya. Hindi ba dapat maging masaya ka? Dahil kahit papaano nakibanding siya sa atin. Sa bagay, graduation ko naman. Mabuti naman siguro yun na kahit paano nakibanding siya sa atin. Tama! At ang tanong, kung si inang mo nga ba ang nagbayad sa kinain natin sa mamahaling restaurant na yun? Oo nga eh. Sa tansya ko nga eh. Kulang-kulang 10,000 ang inabot ng bill natin sa restaurant na yun. Oh, tignan mo! Ang laki pala ng bill natin doon. Ma'am! Lumapit ka dito, Yaya. Sagutin mo itong tumatawag sa cellphone ko. Ayokong sumagot sa tawag ng hindi ko kilalang tao. Kaya sagutin mo yung tawag sa cellphone. Opo, ma'am. Hello? Hello? Sino yan? Ha, Yaya? Sino ang tumatawag na yan? Sino?